And ito naman makaka-survive yung relationship nyo basta gustuhin nyo, mga kapiksi. Kasi parang willing to wait kayo na maging ma-okay. Kaya nga kayo nagkaroon ng second chance, especially kung second chance na talaga itong relationship nyo, no? Parang willing to wait pa rin kayo dito sa person mo, willing to wait, parang abangan ang susunod na kabanata. Ganon, guys. Parang titingnan nyo kung hanggang saan kayo dadalhin ng relasyon nyo. You will fight till the end. Hindi lang ikaw, pati yung person mo, mga kapiksi, you will stay till the end hanggang sa may bumitaw sa inyo, hanggang sa parang dumating na lang yung time na, sige, tama na, suko na. Hello guys, hello Gemini. Welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig, guys, para ngayong November para sa Gemini, Sun, Moon, Rising Sign, and Venus. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, guys. Pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Pwede rin magkabaligtad yung roles, mga kapiksi. If hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo. Baka nandun yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to, guys. Tingnan natin yung mga pwedeng maka-impluensya sa inyong relationship. Wow! So, mayroong new love dito, guys, no? So, ibig sabihin nito, for some of you, pwedeng bagong pag-ibig pa lang kayo ng person mo, bago pa lang yung relationship nyo, guys. And for some of you naman, pwedeng nagsisimula ulit kayo ng parang bagong chapter ng person mo. Pwedeng matagal na kayo, tapos nagkaroon kayo ng mga problema, pag-aaway, ganyan. Maaring nagkabalikan kayo or nagkasundo ulit kayo. And parang nadudugtungan ng panibagong chapter yung relationship nyo. And for some of you naman, guys, maaring meron talagang kumatok, no, na bagong pag-ibig sa inyo, mga kapiksi. Another message, Gemini, work, mga kapiksi, pwedeng nakaka-impluensya din sa relationship nyo, yung trabaho. Minsan kasi, guys, kapag sobrang busy sa trabaho, nagkakaroon ng imbalance, naapektuhan yung relasyon and yung pagsasama ng mga magjowa, guys. Okay? So, and another message, Gemini, meron ditong blonde female, mga kapiksi. So, applicable to kung he, she, yung relationship nyo, o kaya naman she. Pwedeng natural na blonde, or pwedeng nagpakulay ng buhok na parang blonde, mga kapiksi. So, it's either energy mo to or energy ng person mo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below if naka-resonate kayo dyan. And ito naman, guys, yung mga mensahe na gustong sabihin sa inyo ng person nyo or yung mga tinatago niya. Guys, I will wait for a sign from you. So, ano kaya tong sign na to, guys? So, it's either nag-aantay siya ng sign na maging okay kayo, magkabalikan kayo, or nag-aantay siya ng sign na maghiwalay kayo. Depende, guys, no? Depende sa mga sitwasyon nyo, kasi iba-iba naman kayo ng sitwasyon. But, definitely, guys, nag-aantay. Parang nag-aantay lang siya sa iyo, mga kapiksi. Kumbaga, yung next na gagawin niya sa relationship nyo is magdedepende dun sa sign na ibibigay mo sa kanya. Pero parang ano lang din yun, guys. Nagpapakiramdaman kayo, mga kapiksi. Okay? Finding out the truth crushed me. So, meron siyang nalaman na katotohanan, kung ano man yung katotohanan na yun. Pwedeng meron kang sinikret sa kanya. And ngayon niya lang nalaman, no? So, yung mga ganon, mga kapiksi. Or kung ano man katotohanan to. But definitely, guys, meron siyang nalaman and hindi yun maganda para sa kanya. Hindi, kumbaga hindi niya natanggap ng maganda, mga kapiksi. We both know I'm not the one for you. So, para sa kanya, para sa inyong dalawa, hindi siya yung para sa iyo. Parang hindi siya yung para sa iyo, hindi kayo para sa isa't isa, hindi siya yung para sa inyo. Pwedeng ano din, guys, no, baka kumukontra din yung mga parents nyo, lalo na kung medyo bata pa kayo, mga kapiksi, or kung magkaibang lahi. Usually kasi ganito yung problems sa magkakaibang lahi, no? Kumukontra yung mga
pamilya, mga kapiksi, and nagkakaroon talaga ng barrier pagdating sa culture. Kumbaga yun yung nagiging wall or dingding, no? Hadlang, guys, dahil sa pagkakaroon ng magkaibang kultura, pagkakaiba ng beliefs, ganyan. So yeah, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa mga messages. Yeah, shuffle natin to, guys. Hanapin natin yung energy ng Gemini at saka energy ng love. Habang sinashuffle ko to, mga kapiksi, panoorin nyo muna, guys, yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-fill ng course, guys, naka-flash sa screen nyo. Una, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala ang third party, at magkaroon ng harmonious na relationship, and paano pabalikin si ex, revised breakup. Sa mga interesado, guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte, guys, aventurin tsaka citrin, yung recommended ko, may makikita kayong mga link sa description box, guys. So, Gemini, kayo ay represent ng Queen of Swords. Ito yung ating love energy, mga kapiksi. Kung ano na lang yung makaresonate, guys, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay magre-resonate. So, yung first card natin, guys, ito yung nagre-represent sa inyo. Ito, guys, this is lonely, no? Ito yung, kumbaga, nalulungkot kayo, mga kapiksi. So, merong lungkot na nararamdaman ka sa relationship. Pwedeng nalulungkot ka, pwedeng, especially kung LDR kayo, ganyan, pwedeng namimiss mo yung person mo and kinakain ka ng lungkot. Yung iba naman sa inyo, guys, parang pwedeng hindi kayo naghihiwalay, in a relationship kayo, pero malungkot ka, hindi ka masaya. Okay? At least yung iba sa inyo. So, parang meron kang hinahanap. There's loneliness, there's sadness, and there's emptiness, no? So, pag sinabing emptiness, parang may kulang. Parang may nawawala. Something is missing, mga kapiksi. So, yan yung nararamdaman mo. Yan yung stand mo dun sa relationship. Yung person mo naman, guys, ito kinakarma yung person mo. Lalo na kung meron siyang mga bagay na hindi nagawa, na hindi magandang ginawa sa inyong mga kapiksi. Pwedeng nagkakaroon din kayo ng karmic connection, guys. Kaya, kung mapapansin mo yun, pag puro away kayo ng person mo, hindi kayo nagkakaroon ng kapatawaran, mga kapiksi. So, karmic connection yan. And pwedeng maulit yan sa next na relationship nyo, guys. I mean, sa next lifetime, mga kapiksi. And, again, no, kung merong nagawang hindi maganda yung person mo sa'yo, kinakarma siya, guys. Okay? Kumbaga, parang, kung ano yung deserve niya, he or she is getting it, mga kapiksi. Para naman sa connection nyo, guys, you're trying to recover, guys, no? Pwedeng hindi pa kayo naghihiwalay nitong person mo. And, pwedeng you're trying to fix the relationship, nagre-recover, no? Kaya nga tayo meron ditong new love connection, yung sinabi ko sa inyo kanina, na pwedeng kayo pa rin ng person mo, tas parang nadudugtungan lang yung relationship nyo, kasi sabi ko nga, you're trying to repair. So, parang nagsisimula ulit kayo. And itong work na to, mga kapiksi, ang ibig sabihin nito is you're trying to work on the relationship, making the relationship work for you, guys. Okay? So, yun yung ibig sabihin yun, guys. Yeah, you're trying to fix things para maayos pa, di ba? Ganun naman talaga sa relasyon, hanggang pwede pa, hanggang kaya pang ilaban, di ba? Ilalaban pa, mga kapiksi. And, ito naman yung strength ng relationship nyo, guys. Although, this is a negative energy because there are a lot of disappointments. Pero, dito rin kayo natututo sa relasyon nyo, no? Yung marami kayong away, marami kayong mga hindi na pagkakasunduan.
So, parang nagiging lesson learned siya sa inyo na, ayaw pala niya ng ganito, ayaw ko pala ng ganito, ganito pala dapat. So, yung mga negative na nangyayari sa relationship nyo, guys, nagiging lesson yon sa inyong dalawa kasi nakikilala nyo talaga yung pagkatao ng isa't isa and lumalabas yung totoong intention nyo parehas. And ito naman yung weakness ng relationship nyo. Sabi ko nga sa inyo guys, no? Yung forgiveness, mga kapiksi. Parang hindi kayo madaling magpatawad sa isa't isa. Yung iba sa inyo parang nagtatanim kayo ng galit. It's either nagtatanim kayo ng galit sa person mo or nagtatanim siya ng galit sa inyo. At saka parang hinahanapan ng butas palagi. So, it's either hinahanapan mo siya ng butas or hinahanapan kanya ng butas para mag-away kayo. Or para hindi kayo magkasundo, or parang may pointing fingers, mga kapiksi. So, ibig sabihin ng pointing fingers, sinisisi ka niya or sinisisi mo siya. Parang ganon. Trying to come up clean, malinis ako, hindi ko kasalanan, ikaw yung may kasalanan. So, may mga ganong ganap sa relationship niyo, guys. And ito naman makaka-survive yung relationship nyo basta gustuhin nyo, mga kapiksi. Kasi parang willing to wait kayo na maging ma-okay. Kaya nga kayo nagkaroon ng second chance, especially kung second chance na talaga itong relationship nyo, no? Parang willing to wait pa rin kayo dito sa person mo. Willing to wait. Parang abangan ang susunod na kabanata. Ganon, guys. Parang titingnan nyo kung hanggang saan kayo dadalhin ng relasyon nyo. You will fight till the end. Hindi lang ikaw, pati yung person mo, mga kapiksi, you will stay till the end hanggang sa may bumitaw sa inyo, hanggang sa parang dumating na lang yung time na, o sige, tama na, suko na tayo. Hanggang dito na lang tayo. Parang ganun, guys. Okay? Pero hanggang hindi pa dumadating yun, guys, tuloy-tuloy pa rin yung relationship nyo. Whether it's for the best or it's for the worst, magtutuloy-tuloy pa rin yung relationship nyo, mga kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan. Pwede kayo makinig ng mga relationship subliminals natin, guys, no? Pampamiss, pampabalisa, pampabaliw. Yung pampabaliw, guys, para talagang mahumaling siya sa inyo, guys. Pampaloyal, pampamahal, guys, para manumbalik yung pagmamahal nyo sa isa't isa, especially kung gusto nyo talagang ipaglaban yung relationship nyo, guys. Okay? Alright. So, comment down below if nakaresonate kayo, guys. Ito yung ating 2026 kapalaran. Panoorin nyo na. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Thank you for liking, sharing, and subscribing, guys. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.